Miss Su, bibiro ka ba? 50 piso lang, bibili ka ng bahay. 50 piso. TS ka. 500,000 ang laman ng card ko. Sunuan-nuan, tama na yan. Ginagastos mo ba yan sa ibang lalaki? Wala akong ginawa. Nakakahiya ka. Tayo na, hiwalayan na natin. Siyang nan. 50 piso. 500,000 ang laman ng card ko. Subukan mo ulit, swipe. Sabi ng bangko, hindi na-hack ang card ko. Nasaan na ang pera ko? Madalas sinuanuan sa bar. Libreng gabi sa mga mall model, libo-libo ang ginagastos. Ha ha ha. Ikaw. Tigilan niyo yan. Pag pinatuloy nyo, baka gastusan ko ng mall model ang master ko para bagbugin kayo. Ha ha ha. Master, nananaginip ka ba't nasaan pera mo? Sasabihin ko sa'yo, nakita ko kung gaano kahirap mag-ipon. Ako na ang gumastos, Master. Tingnan mo tak. Bagong Chanel bag ka o, 40,000 lang naman. Ganda diba? Ha? Magpapakain lang naman sa lahat, 5,000 lang. Isang set lang to, 18,000, mura na yan. Kung gusto mo bilhin mo. Ay, pack montak na, oo. Saya Olin, turuan kita ng sales technique. Dadalhin kita sa success. Ganito ka ba magpasalamat? Pambili ko iyan ng bahay, papatayin kita. Nuan. Mahirap tong deal na to, kailangan namin ang top seller mo. Tulad ng dati, hati kayo ni Shaolin sa bonus. Nag-reincarnate ako. At isang buwan pa ang nakalipas. Nuan. Ayaw ko, Ate Wang, isang buwan akong hindi magtatrabaho. Ano? Ikaw na workaholic, bakit ayaw mo magtrabaho? Siya Olin, kahit hindi ko alam kung paano mo ninakaw pera ko. Pero titigil na ako sa pagtatrabaho, gusto ko lang makita kung paano ka mabubuhay nang wala akong pinagkukunan ng iyong gastos. Ate Wang, pagod lang ako, gusto kong magpahinga. Kung wala nang ibang bagay, una na akong magtatrabaho. Hi, hello. Gusto kong i-activate ang bill reminder. Salamat. Noong nakaraan, inayawan ko ang mga reminder ng gastos. Kasi laging natatabunan ang mensahe ng clients, kaya pinatigil ko lahat. Kung hindi sa pagbili ng bahay, hindi ko malalaman na walang pera ang account ko. Isang buwan na ang nakalipas, 50 piso na lang ang natira sa account ko. Gaano katagal na ang nakalipas? Nang simulan ni Xia Olin ang pagkuha ng pera sa card ko. Ngayon ay ika-negatibo 15 araw ng sahod. Sister Zhang, gusto kong huwag na ilagay ang sahod ko ngayong buwan sa card ko. Gusto kong mag-apply ng cash settlement. Salamat. Top sales man lang, nagtatrabaho pa rin para sa akin. Mga kaibigan, nanalo ako sa loto. Today launch treat ko kayo sa New You Restaurant para sa masarap na pagkain. Ziege. Alam na naman na magkakaroon na naman ako ng sahod. Ginagamit ang pera ko para magpasikat. Master. Tara, sama ka. CJ. Saya Olin. Hindi mo alam na mamaya kapag hindi na mag-swipe ang card. Kung makakatawa ka pa.
Waiter. Ako na ang order. Hello. Yung bird's nest na 188, isa para sa bawat isa. Isa para sa bawat isa. Yung Australian lobster na 888. Dalawa ang orderin. At ito, yung king crab na 2,996. Teka nuan. Sobrang sayang naman. Sunuan. Hindi ka naman nag-aksaya sa pagkain at damit. Ngayon naman, sobrang generous sa paggastos ng pera ng iba. Okay lang, order lang ng order. Huwag mong tipirin ang sarili ko. Master ang top sales sa company natin. Maraming pinaghirapan. Dapat lang na kumain ng masustansya. Talaga? Kung ganun, wag mo na akong pagbigyan. Hello. Bigyan mo pa ako ng isang bote ng 8,000 na premium dry wine. 8,000? Salamat. Tara, bihira lang na sumama ang master sa amin kumain. Ito ang inuman ko para sa'yo. Salamat sa isang taon ng pagtitiis. Isang order, isama mo ako. Sabi ni Etuang, kung hindi ako makakakuha ng order, tatanggalin na ako. Ete, mahirap ang pamilya ko, itong sahod lang ang pinagkukunan namin. Kung mawalan ako ng trabaho, hindi ko na alam ang gagawin ko. Anong iyak-iyak dyan, masisira ang ganda mo. Nuan, tulungan mo naman ako. Sige, tulungan kita, malapit nang mapirmahan itong order ko. Sasabihin ko kay ate mong mamaya. Nakasama kita. Hati tayo sa komisyon pero sa susunod. Ikaw na ang bahala. Oo. Master, nananaginip ka ba kung saan napunta ang pera mo? Nakikita ko kung gaano kahirap mag-ipon. Ako na ang gumastos. Buti nalaman mo. Xiaolin, ang humble Montag naman. Bata ka, maganda, at magaling makisama, yung mga nakaraang order. Kung hindi mo inasikaso ang client, hindi natin makukuha yon. Tama si Xiaoli. Baka dapat hindi ka na sumama sa akin, mag-isa ka na lang. Hala master, hindi naman, kayo ang nagturo sa akin. Sasamahan ko kayo para mas maraming order. Dapat lang na magbigay ako sa inyo. Parang siya lang ang may ambag sa order. Kaya nitong mga nakaraang order. Ikaw ang gumagawa, Shaolin, hindi tulad ng iba. Balang ambag, kumikita lang. Naku Etwang. Hindi po, kasama ko si master. Sunuan, kahit na lagi kang top sales. Hindi mo pwedeng apihin ang mga baguhan. Shaolin, huwag kang matakot, malaking kumpanya tayo. Hindi namin pababayaan ang magagaling, sabihin mo na. Ikaw ba talaga ang nakipag-ayos sa order na ito? Ginamit ni Xiaolin ang pera ko. Para bilhin ang loob nila. Si Xiaolin lang ang nakipag-ayos. Kahit pang dekorasyon lang, pasanin pa siya. Kung ikaw daw ang nakipag-ayos, tanong ko lang. Binabaan ni Boss Wu ang presyo sa 500 ni. Pero 700 ni ang naging presyo. Paano mo napagkasunduan yun? Sunuan, sobra ka na. Mabait si Xiaolin. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo siyang apihin. Kung ganong. Ito malaking order. Ipasa na kay Shaolin. Mahirap ang bagong malaking order. Nagsisisi ka na. Xiaolin, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Ay, Sister Wang, alam kong mabait ka sa akin. Pero ang kontratang ito, tanging si Master ang makakakuha nito. Hindi ako makakapaglakas loob. Sinasabi ka kaya Montag. Kung kaya kong itaas siya bilang top sales, kaya rin kitang itaas. Isang buwan kang hindi kumukuha ng trabaho, akala mo ba hindi naikot ang mundo kapag wala ka? Ay, Sister Wang. Kumain ka, huwag mong isipin ang maliliit kong problema. Kung magagalit ka pa, mas lalo akong mahihiya. Kumain ka, kumain. Lahat, kumain na tayo. Huwag natin sayangin ang kabutihan ni Xiaolin. Shaolin, ikaw rin, kumain ka ng marami. Weiter, bayaran na. Paumanhin, miss, kulang ang balance ninyo. Ano nangyari? Paano naging walang pera? Ngayon lang ako sumahod. Xiaolin. Hindi ba't nanalo ka lang sa loto? Baka hindi pa naipapasok sa account. Pati sahod, baka hindi pa rin naipapasok. Heis, Xiaolin. Akala ko ba mamahalin ang mga bag at damit mo? Palaging ubos ang pera mo pala, Master. Baka pwede Montag akong tulungan muna. Bayaran Montag muna. Ang pera ko ay para sa pagbili ng bahay, wala rin akong pera.
Baka pwede kang humiram sa ibang kasamahan, pautangin ka nila. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Master, hala. Sister Wang, baka pwede mo akong pautangin. Tulong Montag akong bayaran muna. Sige nanga. Walang pera ka, nagpapanggap ka pang mayaman, talaga. Suno anuan. Sabi ni Sister Wang, magpapahinga ka ng 1 buwan. Bakit ka magpapahinga? At 1 buwan pa. Bakit ka ba nagagalit sa pagpapahinga ko? AMEA, hayaan mo siyang magpahinga. Lahat ng trabaho ay mapupunta sa'yo. Bakit mo siya pinakikialaman? Nag-aalala lang ako para kay Master. Master, hindi ba't konti na lang ang kailangan mo para sa down payment? Sayang naman kung hihinto ka ngayon. Oo, huminto ako. Ano ang gagamitin mo? Siyempre nag-alala ka. Gusto ko. Sunuan Nuan, huwag mong baliwalain ang kabutihan ng iba. Kung patuloy mo itong gagawin kay Shaolin, Magkakasama kaming magsusulat sa kumpanya para matanggal ka. Tanggalin ako. Tanong ko sa lahat dito, sino sa inyo ang hindi umaasa sa akin? Ako ang nagpapalakas ng performance ninyo, tapos magsusulat kayo para matanggal ako. Sige, gawin nyo ngayon. Ngayon na. huwag na kayong magalit. Ako ang may kasalanan nito. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Huwag mong sisihin ang aking master. Ganito, mamayang hapon sa trabaho. Tatrit ka o kayo en gemirkti, okay? Salamat, ate Xiaolin. Okay Ling. Okay Ling. Okay Ling. Ano ba? Sabihin mo na ng diretso. Master, samahan mo ako sa pag-negotiate ng deal. Pwede. Commission mo 6, ako 4. Ayaw. Master, hindi mo ba sinabi na kulang na lang ng ilang libo para sa down payment? Ang commission dito, kahit papaano ay 20,000. Pag natapos to, may bagong bahay ka na. Magbibigay pa ako, 7 sa iyo, 3 sa akin. Sino ba naman ang nag-utos na ikaw ang master ko? Ito na lang, ibibigay ko na sa iyo ang deal na to. So ang bait ka una, di ba? Ah, So, pumayak ka na? ayaw ko. Oy, ikaw. Hoy mahal, ginawa ko na ang lahat. Ayaw pa rin niya. Mag-isip ka ng paraan para mapapirma siya. Wala na akong pera sa card ko. Paano na ako mabubuhay? Oh, dumating na ang maganda. Na-check na ang card mo. Walang virus, ordinaryong card lang nisang. Imposible, check mo ulit ng maayos. Miss, kung pumunta ka sa akin, dapat alam mo na kung ano ang level ko bilang silawang. Kung wala akong nakita, talagang wala. Para makaiwas sa pulis at sa mga kilalang hacker. Ano ba ang ginamit na paraan ni Xiaolin? Para manakaw ang card ko. Hoy, Hoy baby, mag-overtime ka ba ngayon? hindi ako ang mag-check. May 50,000 dapat sa card ko. Sunuan-nuan, tama na. Nagastos mo ba sa ibang lalaki? Hindi. Nakakahiya ka, break na tayo. Check mo. Nuan-nuan, ano ang nangyari? Ah, nasa milk tea shop ako. Bibili lang ng milk tea. Sige, maaga ka umuwi, may sorpresa ako para sa'yo. CJ. Ate Zhang, hinahanap mo ako. Oo. Ito ang cash na sweldo mo, 15,000. Ingatan Montag. Salamat, Ate Zhang. Kung ilalagay sa card, baka mawala lang ng walang pasabi. Kung pera na lang ang ibabayad ko, hindi na siya makakalamang, di ba? Nasaan na ang pera? Kanina ko pa binabantayan, bigla na lang nawala. Kaya kaya mang akit ng gamit mula sa malayo si Xiaolin. May field work ako mamayang hapon. Mauna na ako. Sandali. Nawala ang pera ko, simula ngayon. Walang sino man ang pwedeng umalis ng opisina. Ano? Nawalan ng pera. Ha? May magnanakaw pala sa opisina? Master, siguradong hindi ko kinuha ang pera mo. Pakawalan mo na ako. Nag-antay pa ang klient ka o eh. Pwede kang umalis, pero buksan mo muna ang bag mo para makita ko. Ano ibig mong sabihin, master? Pinaghihinalaan mo ako. Kung gusto mong mapawalang sala, buksan mo ang bag mo. Sunuan-nuan. Grabe ka naman. Kahapon nagmakaawa ako. Ibinigay ko sa iyo ang dial.
ayaw mo tanggapin. Ngayon, pinagbintangan mo pa akong magnanakaw, hinahadlangan mo akong makipagkita sa kliyent. Kung ayaw mong tanggapin, bakit ako pinagbabawalan? Grabe na talaga si Zunu Anuan. Para lang mapigilan si Xiaolin na maging top sales. Ginamit pa ang paraan ng pagbabintang. Kung walang itinatago, patunayan niya ngayon sa pagbukas ng bag. Kung ganyan ka magtago, may tinatago ka talaga, ano? Sunuan-nuan, magkasama na tayo bilang master at estudyante. Bakit mo ako pinipilit sa sulok? Sabi kaunan ka kapag kumita ako. Ibabahagi ko sa'yo, patawarin mo na ako. Xiaolin, ikaw na naman pala. Sa wakas, nahuli rin kita. Master, ano ba ang nagawa kong mali sa'yo? Bakit Montag ako pinapahamak? Wala, hindi ko ninakaw ang pera niya. Maniwala kayo sa akin. Ah, sunuan-nuan, sa tagal-tagal. Nag-set up ka pala ng scam. Sa bag ni Xiaolin, baka matagal mo nang inilagay ang pera, tapos hinintay mo lang siyang mahuli. Para may pasok siya sa kulungan, di ba? Mukha namang mabait si Etsu. Paano niya nagawa yon? Nga. Dahil sa kamalang umasenso ang sales niya. Hindi talaga nakakagulat na kaya niyang gawin yon. Ah, ganong pala. Ang tagal niyang top sales, palasiping lang pala ang dahilan. Kaya pala nakakapag-close siya ng deals. Tama. Di ba may boyfriend siyang 3 taon na? Ang laki-laki na ng sumay sa ulo niya. Nakakayanan pa rin niyang mabuhay? Zunu Anuan. Maliit ko pala ang tingin sa'yo, ang galing-galing mo pala. Akala ka upia naman may zebi ka. Pirun kayon. Hindi ka na pwedeng itago. Hindi pwedeng telekinesis. Kung talagang kaya ni Xiaolin ang telekinesis, bakit hindi niya nalang kinuha ang pera pagkatapos umalis sa kumpanya? Takot na takot pa siya, kaya. Si Xiaolin mismo ang nagnakaw ng pera sa kumpanya. Eto Wang, sandali lang si Master, naligaw lang ng landas. Hindi ko napapansinin, huwag mo siyang tanggalin. Hindi ako nagbintang, siya talaga ang magnanakaw. May ebidensya ako. Anong ebidensya? Dapat noong una palang tiningnan na ang CCTV, hindi sana nasira ang samahan. Sinadya kong pumili ng dead spot ng CCTV sa pantry. Imposibleng makuha ako sa video, sunuan-nuan. Hintayin mo lang, mapapahiya ka. Tara, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Grabe ang pagnanakaw ng mga merienda sa pantry. Bagong install itong PPs ni Master, pero hindi inaasahan. Nahuli talaga ang magnanakaw. Ang masama kung ano ang itinanim, siya yung anime. Xiaolin, hindi mo inaasahan to, no? Ngayon, pati langit tumutulong sa akin. Xiaolin, ano ba talaga ang nangyari? Eto Wang, mali ako, naligaw lang ng landas. Pero may dahilan ako. Gawa-gawa ka pa, tingnan natin kung ano ang maisusulat mo. Kaninang umaga. Magbabayad sana ako ng down payment sa installer, pero nawala ang pera ko papasok sa trabaho. Kaya naisip kong kunin muna ang pera ni Master. Tapos kukuha ako ng pera para isahuli, hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Nagsisinungaling ka, hindi mo ba sinabing hindi mo kinuha ang pera ko? Natakot lang ako nung mga oras na yon. Eto Wang, para rin naman sa proyekto. Plano ko sanang sagutin ang nawalang pera, hindi ko kayang kunin kaninuman. Si Master lang ang hindi magagalit sa akin, akala ko maintindihan niya ako. Hindi ko inaasahan, dahil sa trabaho naman ang pagkakamali, may dahilan naman. Uun ka, pag-usapan na lang, nuan-nuan. Hindi naman siguro pababayaan to, diba? Pabayaan mo na muna siyang gamitin ang pera. Kung ganoon kayo kabait, gamitin ninyo ang sarili ninyong pera. Ang dami mong sinabi, ayaw mo lang talagang maglabas ng pera. Kuripot, magmaster at estudyante pa naman. Takot lang siyang malampasan si Xiaolin. Mawala sa kanya ang titulo bilang top sales. Siya ang nagnakaw, ako pa ang mali. Tama na, ako na ang magpapayapa. Xiaolin, humingi ka ng tawad kay Nuan-Nuan. Tapos na ito. Master, pasensya na. Magnanakaw ka talaga. Puntahan natin ang presinto. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ipaimbestiga ka ng pulis. Tara. Master, mali ako. Master, pasensya na. Patawarin mo AKO. Yuxiangnan. Bayaf. Xiangnan. Anong ginagawa mo dito? Malinaw ang paliwanag ni Xiaolin. Para lang sa pondo ng proyekto. Kayo pa naman ang magkakilala. Ano naman kung manghiram? Hindi yon paghihiram. Pagnanakaw yon. Sunuan-nuan, ako pa ang masama. Kayong magkapatid ang magkakampi. Ako pa ang may kasalanan sa pag-ayos niyo. Bakit ka ganyan kabastos? Yuxiangnan. Sino ba talaga ang nobya mo? Ako.
Master, patawarin Montag ako. Sobrang tiwala lang talaga ako sa'yo. Akala ko hindi Montag ipapalaki. Kapag may record ako, wala nang kumpanyang tatanggap sa akin. Papatayin ako ng mga magulang ko pag uwi. Tagay. Oy, luto na ba tong kanya? Bigyan mo ako. Ay, yuksiangnan, ako rin. Oy, Yuksiangnan, ikaf. hahaha. Okay lang, tapos na. Ang kahabag-habag na ni Xiaoling. Gusto mo ba talaga siyang ipahamak? Pwede akong hindi magreklamo. May kondisyon ako. Pwede akong hindi magreklamo, may kondisyon ako. Ayos lang yan. Maliit na bagay lang, bakit pa mag-aaway? Halika. Ako ang saksi ngayon. Sabi ko, may kondisyon ako. Sunuan-nuan. Bakit ka naging ganito kabagsik? Kung talagang walang puso ako. Nasa presinto na siya ngayon. Ikaw, 5,000 ang ninakaw, malaki na ang halaga. Parusa ng 6 na buwan hanggang 3 taong pagkabilanggo at multa. Xiaolin, magkita na lang tayo sa presinto. Naku, Aten Wanwan, nakamali ako. Patawarin mo na ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. tumayo ka na. Kuya, Kuya, tulungan mo akong makiusap kay Aten Wanwan. ayokong makulong. Nuan-nuan, ikaw. Simple lang ang kondisyon ko, hayaan mong pirmahan ni Xiaolin. Ang kasulatan ng pag-amin. Xiangnan, abogado ka. Tulungan mo akong maging saksi, kukunan ko ng video. Sunuan-nuan, niloloko mo ba ako? Tapos iligay ulit ang kasalanan namin. Makukulong pa rin si Xiaolin. Ayaw mong pumirma. Magkita na lang tayo sa presinto. Naku, pipirma na ako. Tinuan-nuan, tapos na akong pumirma. Mag-usap muna kayo, pupunta muna ako sa sisi. Xiangnan, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Araw-araw akong kasama ni Sunuan-nuan. Balang araw, makuha ko para sa iyo ang kasulatan ng pag-amin. Xiangnan, pasensya na. Madalas akong bubugin ng tatay ko, natatakot ako sa lalaki. Hindi ko kayang tanggapin ang pag-amin mo. Nuan-nuan. Alam kong hindi mo pa ako lubos na mapagkatiwalaan. Pero ipapakita ko sa iyo, mamahalin kita habang buhay, aalagaan kita ng maayos. Bibigyan kita ng maaliwalas na tahanan, hihilingin ko lang. Bigyan mo ako ng pagkakataong manligaw sa iyo, okay? Ha? Malyandi ka, humahamon ka pa sa akin. Papatayin kita. Xiangnan. 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 Malapit na ang gabi, alis na tayo, Xiangnan. Ikaw na ang magbayad ngayon. Nuan-nuan. Hindi ba nakatanggap mo lang ng 15,000 na bonus? Bakit bigla mo akong pinagbayad? Eh yung plano nating pagbili ng bahay? Yung 15,000 buong numero yan. Tamang-tama para idagdag sa pondo natin para sa bahay. Paano ko makakalimutan yon? Sir, Kamusta? Ang kabuwang gastos ay 78 piso. Ako na ang mag-scan sa iyo. si Jay. Tara na.
Yuksi ang nan, ikaw nga talaga. May ugali ng karahasan ang taong iyon, hindi mo man lang iniiwasan. Kahit gaano pa kalaki ang pangarap mo, hindi dapat isugal ang buhay mo. Nuan-nuan. Napaka-sensitive mo sa akin. Kung ganon, ikaw na ang bahala sa akin. Mag-intern ako sa law firm ng 3 taon. Ilang daang piso lang ang sweldo ko kada buwan, hindi sapat para mabuhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pabigat. Marunong akong magluto at maglaba. CJ, ako na ang bahala sa iyo. Yuksi ang nan, 3 taon kitang inalagaan. Kahit aso, sanay na sanay na. Pero ikaw, nakipagsabuatan ka pa kay Seolin para saktan ako. Inubos mo ang pinaghirapan kong ipon para sa bahay. Sunuan-nuan, bilisan mo. Ah, eto na. Hindi worth it magkasala para sa 2 walang kwentang tao. Balang araw, ipapasok ko rin sa kulungan ang 2 walang pusong ito. Yuksiang nan, ano ang ginagawa mo? Sunuan-nuan, ano ba ang nangyayari sa'yo ngayon? Gusto ko lang ilagay ito ng maayos, pero ganyan ang trato mo sa akin. Nagdududa ka sa akin. Gusto mo rin ba akong ipasok sa presinto? Nagtatanong lang naman, bakit ka nagagalit? Ikaw ang dapat mag-isip-isip. Huwag mong isipin na lahat ay magnanakaw. Tanong ko sa'yo, nasaan ang pera sa bag mo? Naideposito ko na sa payroll card. Ayos lang yan. Bakit ka pa kukuha ng cash? Mas safe kapag nasa card. Mahal, nasaan ang confession letter ni Seolin? Madalas kang makakalimot. Sa akin mo na ibigay, ako na ang mag-aalaga. Mahal, nasaan ang confession letter ni Seolin? Madalas kang makakalimot. Sa akin mo na ibigay, ako na ang mag-aalaga. Nawala nung nagdedeposito ako. Nawala. Hindi ba't lagi mo akong sinasabihan na makakalimutin? Wala naman akong balak gawin sa confession letter. Gusto ko lang siyang takutin. Para malaman niya ang bigat ng sitwasyon. Para hindi na niya ito ulitin. Alam kong ang asawa ko ang pinakamabait. Kung hindi kayo magiging kampante, paano ako makakakuha ng mas maraming ebidensya? Yuksiang nan, gagawin kong hindi ka na makaiyak pagdating ng panahon. Matulog ka na, oras na para magpahinga. Hoy, Mahal, bukas na yung araw para sa gemstone necklace. Araw ng final payment, kapag namis mo. Ibebenta na yan. huwag kang mag-alala na ilagay na niya lahat ng pera sa card. Makuha natin yan bukas. Hintayin kita, mahal. Itong customized necklace, nakabayad na ng 28,000 na down payment. Kailangan pang magbayad ng 12 million na final payment. At pwede mo na itong makuha. Mahal na mahal kita.
Pasensya na sir, kulang ang balance mo. Pasensya na sir, kulang ang balance mo. Paano nangyari yon? Baka sira ang machine nyo? Talagang walang pera, subukan mo kaya ang Zhang card. Yuxiangnan, sabi Montag walang problema? Imposible, sinabi niya sa akin. Kakasahod lang kahapon na ilagay lahat sa payroll card. Last day na ng final payment ngayon, mag-isip ka ng paraan. Huwag kang mag-alala. Napasunod ko ng maayos si Sunuanuan. Sabi ko bibilhan kita, bibilhan talaga kita. Gusto na naman nilang gumastos ng pera ko. Hindi ba't nag-overtime ka ng weekend? Bakit ngayon ka umuwi? Siyempre para bigyan ka ng sorpresa. Alam kong hindi makakatanggi si Sunuanuan. Kahit plastic ring lang, masaya na siya. Tiyak na magbabayad siya ng maayos. Nuan-nuan, nitong mga nakaraang taon, ikaw ang naghirap para kumita. Malapit na ang 3rd anniversary natin. Ipon ko nitong 2 taon. Binilhan kita ng necklace. Pero, kulang pa ng konti. Yevi, kaya pala nagpalit ng shift para lang bilhin. Pambola kay Saya Olin. Ayaw niyang magregalo ng higit sa 10 piso sa akin. Pero kayang gumastos ng 40,000 para sa kanya. Itong necklace, half year ko nang in-order. Gusto kong bigyan ka ng sorpresa. Hindi ko inakalang maubos lahat ng ipon ko, kulang pa rin. Kailangan kong mabili ito para sa'yo. Ito ang tunay kong pagmamahal sa'yo. Maganda ba? Nuan-nuan, maganda ang taste ko. Bagay sa'yo ang gemstone. Yuxiangnan, ang mahal naman nito. Ayaw ko. Ay refund mo na. Sunuan-nuan, hindi ito panahon para makatipid. Para sa 3rd anniversary natin, naubos ko lahat ng ipon ko. Para lang may patunay ng pagmamahal natin. Handa ka bang bigyan ako? Siyangnan. Pwede namang mura lang ang souvenir. Hindi na kailangang gumastos ng malaki. Ayoko. Kulang na lang ang 12 rin na balance, hindi naman ganun kalaki. Isang project mo lang, mababawi mo na. Noong nakaraan, hirap na hirap ako makakuha ng slot. Ngayon, tapos na ang produkto. Handa ka bang palampasin ito? Ayaw ko. Talagang hindi para sa iyo ang magarbong bagay. CJ, pinakiusapan kita, ayaw mo pa rin? Eh di ipapautang ko na lang sa iyo, pwede na ba? Huwag kang magkunwari, alam kong gusto mo ito. Kitang-kita ko na, ako lang ang seryoso sa relasyon natin. Malapit na akong maging regular na abogado. Kapag kumita na ako, babayaran kita. Siyangnan. Mas gusto ko ang mag-ipon kaysa sa mamahaling alahas. Hindi na ako bibili. Wala kang kwentang ta. Sunuan-nuan, para kanino ba ito? Para sa'yo rin naman. Ano ba ang tingin mo sa akin? CJ, kung ganyan ka kabastos, wala akong choice kundi makipaghiwalay. Sunuan-nuan, mahal mo ako ng buong buhay mo. Kaya dapat ikaw ang lumuhod para bayaran ito. Ang deposito ng brilyante ay 28K. Bakit hindi mo ako pigilan? Sigurado ka bang i-refund mo? Hindi pwede. Ako ang bumili nito, ako ang masusunod. Sir, ano pa ang mode of payment ninyo? Ano ba? Bakit may kutsilyo? Sunuan-nuan para sa 3rd anniversary natin. Sinikap kong ibigay sa iyo ang brilyanteng ito para mag-propose. Ngayon, ibabaliwala mo lang ang lahat. Ang romantic naman. Ang sweet emo. Mukhang hindi na makakatanggi si Sunuan-nuan. Mahal, ito ang patunay ng ating pag-ibig. Kung hindi mo ako pagbibigyan, mamamatay ako sa harap mo. Ganito na naman. Sis,
1,000 lang yan, konti lang. Pumayag ka na. Oo nga, sabi nila yung custom made. Kapag hindi binayaran, masasayang lang. Sayang talaga. Yuksi ang nan, magising ka nga. Ang kabuuan nito ay 40,000. Ang sahod mo ay ilang daan lang. May sakit pa ang nanay mo, ako lang ang bumubuhay sa iyo sa tinapay at asin. Saan ka kukuha ng pera? Ah, palamunin pala. Kaya pala hindi alam ang hirap ng pagpapamilya. Ang mahal pala nito. Kung mahirap ang buhay, huwag nang mag-aksaya. Para lang mabili mo ang brilyanting ito, nag-loan ka pa. May housing loan pa ako, gusto mo bang bayaran ko rin ang loan mo sa kwintas? Ang babae na to, para lang makapag-ipon, wala nang hiya. Ano-ano na lang ang sinasabi. Zaklolo, sis. Nagluan para sa brilyante. May sira ba ang utak ng lalaking to? Ang babaeng di materialista, bihira mong makita. Ikaw namang lalaki, hindi ka pa kontento. Gusto mong mamatay? Sige, sabay tayo. Sabi mo gusto mong maging abogado para yumaman. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa regular. 3 taon kitang pinagkakasya. Nagreklamo ba ako? Ikaw pa, hindi mo man lang ako naaawa. Gusto mo pang mag-loan para sa isang walang kwentang bato. Mahal mo ba ako o sinisiraan mo ako? You, palamunin PA, pal PA. Miss, ano bang nakita mo sa kanya? Hiwalayan na lang, kumuha ka na lang ng iba, mas mabait pa. Tama. Mukhang hindi ko makukuha ang pera. Hindi pa panahon para mag-away, ayusin muna natin to. Kung may refund, akin pa rin yun, hindi ako lugi. Hindi ko naisip ng maayos. Pasensya na, ibaba mo ang kutsilyo. Hindi na natin bibilhin, hindi na. I refund. Siege. Anong tingin-tingin? Umuwi na kayo. Tara. Talaga nga, akin ang card. Mababalik ang pera sa loob ng 10 minuto, paki-check na lang. Kung walang problema, pakipirma dito. Sige na. Siyang nan. Para rin naman to sa kinabukasan natin. Huwag ka nang magalit, okay na? Sige na. Libre kita, kain tayo, okay. Hindi ko pa alam kung paano nila na-link ang card ko. Hindi pa oras para mag-away. Yenny, humihingi ka pa rin ng tawad, buti na lang alam mo ang lugar mo. Sige, huwag na maulit. Esan, Master, bienan, ang swerte naman. Nag-shopping din kayo. Kakain kami sa Maka. Siege. alam kong malapit ka lang, buti na lang hindi na kita hanapin. Sakto, para malaman nyo ang leksyon. Tara na. Huwag kang magpaloko, ibalik mo ang gemstone necklace ko. Ano ba, nagmamadali ka? Pag nakuha mo na ang malaking deal, bibili ka na lang ng gusto mo. Alam ko naman, ayaw niyang sumunod, ayaw tanggapin ang order. Mag-isip ka ng paraan, bilis. Hindi ba napapansin mo? May nagbago kay Sunuan-Nuan? Imposible, subukan mo ulit. Miss, walang problema sa machine namin. Walang pera ang account mo. Hindi pwede. Tingnan mo, kanina lang nag-refund ako ng 20,000. Paano hindi mag-process? Pero ang balance mo ay 50 lang. Pwede mong tingnan. Paano nangyari ito? Nasaan ang refund? Impossible. Nuan-Nuan, anong nangyari? Ah, wala. Mali ang card na nailabas ko. Yung payroll card namin para sa bahay ang nahugot ko. Hindi pwede, huwag dapat malaman ni Sunuan-Nuan. Walang laman ang card niyang ito. Hindi ba't napagkasunduan natin? Walang dapat gumalaw sa pera sa card na ito. Pag nag-ipon na ng 50,000, bibili na ng bahay. Sige na. Ako na ang bahala sa pagkain ngayon. CJ, Okay na. Tara na. ano nang nangyari? Nakakagasto si Yuxiang Nan. Ako hindi.
Miss, ready na ang milk tea mo. 45 piso, bayad po dito. CJ. Salamat. Nakakagastos ulit ako ng 50. Kanina ko pa ginagamit, bakit walang bagong alert? Ano ba talaga ang nangyayari? Sige, ako na ang magbabayad ng pagkain ngayon. CJ. Okay na. Tara na. Hindi ko na sila pwedeng hayaan na mag-aksaya. Perang pinaghirapan ko. Mahal, naisip ko lang. Ang ating pagmamahalan kailangan ng patunay. Hindi kaya ng alahas. Bili na lang ako ng damit. Ate Nuan, sabi mo nga, tipid muna. Para sa down payment, huwag na tayong gumastos ng walang kabuluhan. Ang mga bagay namin ng asawa mo, huwag ka nang makialam. Tama ka. Siyang Nan, ikaw ang nagsuggest ng 3rd anniversary. Hindi ka nagsisisi, di ba? Siyempre hindi. Bilhin, kailangang bilhin para sa pagmamahalan natin. Kailangang bilhin. Pakikuha nga itong dalawa. Bakit hindi mo siya pinigilan? Huwag kang mag-alala, matipid naman siya. Ang damit hanggang 500 lang. 500 para mapasaya siya, para tuloy-tuloy ang kita niya para sa atin. Sulit na sulit. 2,000 na lang ang natitira sa card. Ayokong gumastos para sa kanya kahit piso. Anong damit ito? Mahigit 10,000. Sunuan, palif kabia. Dito pa sa mamahaling tindahan. Kapag nag-ayos siya, hindi pala pahuhuli kay Xeolin. Maestro, hindi bagay sa iyo ang estilo ng tindahan na ito. Lipat na lang tayo ng iba. Mahal at hindi maganda dito. Lipat na tayo. Maganda naman sa tingin ko, bagay na bagay. Maam, maputi ang balat mo at maganda ang katawan. Bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Gaganda at gagwapo KPA. Nuan-nuan, sobrang mahal nga ng damit dito. Kung pwede. Siyang Nan, alam mo naman. Simple lang ang suot ko dati. Akala ng mga malalaking kliyente, hindi ko kayang i-handle ang order nila. Kapag may ganitong damit, madali na lang. Tama ka. Kung gusto mo, bilhin na. Talaga? Salamat, Siyang Nan. Pasok muna ako para kunin ang damit. Bless you. Yuk Siangnan, palif KBA. 2,000 na lang ang natitira sa card. Nagastos niya. Wala na akong pera. Tangka. Kapag nakakuha siya ng malaking order, sasabihin mo pa bang walang pera? Isipin mo ang malaking pera sa hinaharap. Mura lang sa kanya. Siyang Nan, ikaw muna ang magbayad. Sumasakit ang tiyan ko, pupunta muna ako sa C. CJ, Sir, iskan kayo pa kayo. Kabuuan ay 22,150 piso. Naiprint na ang resibo. Walang natira kahit piso. Hindi kaya sinadya niya? kung gusto mo ng lobo, dapat handa kang magpalobo. Pasensya ka na, makikikain ka muna sa mga katrabaho mo ng ilang araw. Pag natapos na ang malaking deal, pupunta tayo sa Sanya. Doon, gagastos ako ng malala. Lanan, Sir, hindi pa kayo pwedeng umalis. anong ibig mong sabihin? Ganito po kasi, member, exclusive pair ang shop namin. Kailangan nyo pang magbayad ng 1,000 piso para sa membership fee. Ano? Kailangan pang maglabas ng 1,000. Ginaganso nyo kami. Gusto nyo ba tawagan ko ang inye para ireklamo kayo? Sir, ito po. Napagkasunduan ko na po ito sa babaeng kasama nyo kanina. Wala naman siyang reklamo at hindi po kami nanggaganso. Ano gagawin natin? Wala na tayong pera.
Hoy, Nuan, kamusta na? Bumalik ka na, kulang pa tayo ng 1,000. Hoy, Nuan. Kamusta na? Bumalik ka na, kulang pa ako ng 1,000 dito. Siya ang may utang sa inyo. Wala akong kinalaman. Kausapin niyo siya. Si Olin, ikaw. Para sa malaking dial, pasensya ka na. Wala akong pera, pwede ba akong magsulat ng promissory note, bukas ko babayaran. Walang pera? Sage, dalhin natin siya. Ano ginagawa nyo? Tatawag ako ng pulis. Dito ka na lang magbenta kapag nakabenta ka ng isang set. O kaya makakuha ka ng 5 miyembro, saka ka namin pakakawalan. Hawakan Montag. Kami ay mga sumusunod sa batas, hindi kami gumagawa ng illegal, Alice. Hoy, tingnan mo. Maliit na parusa para sa malaking aral, mura na nga sa'yo. Pero hindi ko kayo basta-basta palalampasin. May appointment ako mamayang gabi, gawin mo lang ang gusto mo. Nagastos ko na ang pera ko para sa damit mo, bigyan mo ako ng pambili ng pagkain. 3 araw na ang nakalipas nung binili ang damit, hindi mo sasabihin sa akin. Na 3 araw ka nang hindi kumakain. Kung alam mo, bakit hindi ka magbigay ng pera agad? E di makiusap ka sa akin. Mahal. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pera. Mahal, hindi ba ngayon ang sahod mo? Nakuha ko na ang sahod. E di makakabili ka na. Hindi. Noong nakaraan, nagkamali ako, pinarusahan ako ng kumpanya ng 3 buwang sahod. Wala na akong pera. Hindi pwede. Kailangan kong ipakuha kay Xiaolin ang malaking kontrata. Xiaolin. Atawang, ano ang nangyari? Atawang, gutom na gutom ka? Kumain ka na, bakit dito ka kumakain ng snacks? Nogda diet. Atawang, ano ang kailangan Montag? Kung matutuloy ang kontrata, kukunin ko ang 20%. Ganon din ang naging patakaran kay Sunuan Nuan. Alam Montag BA? Ano? 20%. Ano? IOMO? Alam ko ang patakaran, sundin natin ang sinabi mo. Magaling, trabahong mabuti. Kapag natapos ang kontrata, lahat ng malalaking kontrata sa hinaharap ay sa iyo na. Hindi kami ganun kagahaman, 10% lang ang kailangan namin. Ganun din ang binigay ni Sunuan Nuan. Siege, walang problema. Trabahong mabuti. Mga Vampira. Kung ganito ang hasyan, wala rin akong matitira. Hindi pwede. Hindi ko sila pwedeng pagbigyan. Hindi ko sinasabi sa kanila ang eksaktong bonus, magkano ang hatyan.
Depende sa kung paano ko sila lulukuhin, kasama ang mga maliliit na kontrata. Binigyan ko sila ng konting pabor, hindi nila ako pipilitin. Kaya nakapag-ipon ako ng malaking pera. Sayolin, kapag nabigo ang kontrata mo, titingnan ko kung paano ka lulusot. Boss Shen, narito ang aking mga tao. Ang order para sa 5 proyekto ng Peng Group ay ang proyektong pinag-agawan ng lahat ng aircon sa bansa. Pinagkakatiwalaan ko ang top sales ng Sales Department Sham. Huwag nang ibigay sa iba, siguraduhin makuha, kung hindi. Wala nang saysay ang Department Sham. Opo, Boss Shen. Sigurado kaming maayos ang lahat. Kilala ako ng presidente. Hindi ko pa siya nakikita. Bakit sila Ate Wang? Xiaolin, narinig mo na ang kontrata. Huwag kang magkakamali kung mabigo ito. Lahat tayo mamamatay. Opo. Akala ko kung hindi makuha ang kontrata, magpapanggap na lang ako. Ngayon, mismong presidente ang tumawag para magbilin. Kung hindi ko makuha, mawawalan ako ng trabaho. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Bakit mo ako hinila rito? Master, gusto lang kitang ilibre ng pagkain para mas lumalim ang ating samahan. Paano ko nalaman na? Parang may nakaset kang meeting kay Boss Peng. Dito para pag-usapan ang negosyo. Talagang walang makakailang sa'yo, Master. Ang komisyon sa deal na, to ay 20,000. Lagi kitang initsap, Master. Kung magtutulungan tayo, makukumpleto na ang pang-down payment mo. Hindi ko tatanggapin ang deal na hindi akin. Hindi ako kukuha ng kahit piso, okay? Master, pakiusap. Pakiusap, hindi ba pwede? Mabuting estudyante, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Hey, Boss Peng. Naku, Boss Peng, kamusta po kayo? Meeting on time SI Boss Peng. Kaya eksaktong oras ang pinili ko para dalhin ka rito. Sunuan-nuan, huwag kang tatakbo, Master. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng kliyente. Si Zuno Anuan, Top Sales Engagement Group. Ano, to hindi ako welcome? Hindi po, Boss Peng. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo. Naku, Boss Peng. Boss Peng. Boss Peng, SA inyong eleganteng aura. Siguradong mahilig kayo sa antigo at paintings, di ba? Balang araw, ipapadala ko. Huwag na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Marami akong ginagawa. Kami ay isang team. Boss Peng, huwag po kayong magalit. Baka gutom lang siya. Master, MSU, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Pakinggan ko muna ang inyong offer. Boss Peng, kain at inom po kayo. Ito, shot ko na. Suno Anuan, ano ba ang ginagawa Montag? Ito ba ang sincerity ng inyong kumpanya sa negosasyon? Hindi ko nasasayangin ang oras ko. Hindi pwede, kapag umalis siya, mawawala ang deal. Ang gwapo naman ni Boss Peng, hindi rin ako lugi. Boss Peng, huwag po kayong alis. Siya ay hindi pa sanay. Ako na lang ang makikipag-usap sa inyo. Ito, umalis ka. Narito ako para makipagnegosyo sa iyo. Huwag mo kong subukan. Naku, Boss Peng. Kung hindi mo ako gusto, pwede mo namang sabihin ng diretso. Marami akong kaibigang babae, anong tipo mo, hahanapin ko para sa iyo. Pero usap tayo kapag nasatisfy ko kayo. Pirmahan ninyo ang kontrata. Boss Shen, ito ba ang sincerity ng inyong kumpanya sa negosasyon? Ano ba ito? Nahahas ako ng empleyado mo. I-report ka, Uzia. I'll report ko ang kumpanya nyo. Boss Peng, pasensya na. Subukan mong lumapit ka. Hindi ako si Boss Peng. Pakinggan mo ako, hindi ko alam na kayo ay... Tabi. Suno Anuan, bakit hindi mo ako tinulungan magsalita? Bakit kita tutulungan? Nakontrol na namin si Boss Peng. Basta magbigay lang ng presyo, si Suno Anuan. Madali na yan. Ganito kami palagi magtrabaho. Pero puro kain lang alam niya. Kitang-kita na gusto niya akong lokohin. Olin, ikaw ang walang hiya. Gusto mong akitin si Boss Peng, kaya nagalit siya. Ano kinalaman ko dyan? Hindi kita sinabihan na makakit ng kahit sino. 100 milyon na kontrata. Ganito kalaking bagay ang nakataya. Pero inisip mo pa rin ang titulo mo bilang top sales. Suno Anuan, may galit ka ba sa kanya? Huwag mo akong idamay. Kung matanggal ako, Hindi kita patatawarin. Ate Wang, ito ang kontrata niya. Ate Wang, binigay mo ito. Hindi ako nagsalita, respeto ko iyon sa kanya. Master, isinama kita para kumita tayo. ang bait ko sa'yo, bakit mo kami sinadya? Ayoko nga, ikaw ang pumilit sa akin. Sunuan-nuan, huwag ka nang magdahilan. Pinagkatiwalaan ka ni Xiaolin.
Pero ginusto mo lang siyang lokohin. Puro sarili lang niya. Normal lang sa kanya ang gumawa ng ganito. Patungkol din sa mga kontrata naming dalawa. Bigla na lang siyang umatras nung malapit ng pirmahan. Nawalan ako ng dial, nasayang ang 100K panandang pandagdag. Talagang, naloko din ako niya. Ayaw niyang malampasan namin siya. Para sa posisyon niya, kayang gawin ang lahat. Ako ang makasarili. Tapos ko na ang kontrata ko, kayo ang hindi. Mahirap bang aminin na wala kayong kwenta? Ikaw, malapit ng pirmahan, tinalikuran mo pa. Hindi mo ba siya sinasadya? Hindi kita zinisisi. Sino ang sisihin? Dahil magaling ka, dapat tulungan mo kami. Dapat sabay-sabay tayong umasenso sa Celes Depsham. Ikaw lang. Hindi pwede. Tama ang kasabihan, mabuting loob ay nagiging masama. Talagang mga walang utang na loob kayo. Si Sunuan ang punot dulo ng lahat. Ibigay mo siya, mas mabuting mamatay siyang mag-isa kaysa mamatay tayong lahat. Wang Ji, huwag mo nang pag-aksayahan ng oras. Itulak mo na siya palabas. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Boss Peng. Pakilinaw ninyo sa akin. Si Boss Peng ang nagreklamo kay Sayolin. Siya ang nangharas kay Boss Peng, hindi ako. Pinapunta siya mismo para humingi ng tawad. Hindi. Siya ang nagtulak sa akin papunta sa kandungan ni Boss Peng. Ayaw kong ibenta ang katawan ko. Siya lahat ito. Siya ang may kasalanan. Sayolin, ang galing mo talagang baliktarin ang katotohanan. Anong baliktaran? Lahat ng kontrata mo dati, natulog ka lang para makuha. Paano ka nakakuha ng napakaraming malalaking kontrata? Babae ka lang naman. Ngayon pinapasok mo pa ang estudyante mo para mangakit ng client. Walang hiya ka talaga. Sige, Sunuan. Pumunta ka ngayon at humingi ng tawad kay Boss Peng ng Peng Group. Humihingi kami ng tawad. Ma'am Jai, ang sales department siyam ay ako lang ang nagpapatakbo. Kung aalis ako, magkakawatak-watak ang kumpanya. Sigurado ka ba? Napaalisin mo ako. Ikaw lang ang dahilan. Sunuan, zinokabi a? Nakumpleto mo lang naman ang ilang malalaking kontrata. Hindi ba't lahat kami ang nagsumikap para dito? Huwag mong ipagyabang ang sarili mo. Noong bata ka pa, natulog ka lang para makakuha ng kontrata. Akala mo talaga ang galing-galing mo. Mga kasama, natutunan ko na ang lahat ng kanyang kakayahan. Walang problema na pangunahan ang sales department at muling magtagumpay. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Walang problema ang kumpanya kahit wala ka. Si Xiaolin ang kinabukasan ng department siyam. Sunuan. Pumunta ka ngayon at humingi ng tawad kay Boss Peng. Puit kong patavarin. Dahil sa mga kontribusyon mo sa kumpanya sa loob ng maraming taon, hindi kita tatanggalin. Kung hindi. Ayaw kong pumunta. Ayaf ka o. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tatanggalin kita ngayon. Ako ay direktang hini ni Boss Shen. Pinapayuhan kita. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa. Anong kaya bang muntag? Kung may ganyan kang background, bakit ka nagbebenta? Sobrang nanonood ka ng mga short drama. Sino ang may lakas ng loob na tanggalin siya? Boss Lou. Boss Liu, kamusta? Boss Lou. Siya ang tunay na sanhi ng lahat ng ito. Alam kong mahalaga ang talento sa kumpanya, pero hindi dapat ito protektahan. Naku, bakit may pumunta mula sa taas? Malal antat tayo. Nag-utos na ang presidente. Ipinasa niya mismo sa akin. Ito ay ipapasa sa top sales ng Department Siyam. Siya ang pinagkakatiwalaan ng presidente at top sales sa loob ng 9 na taon. Paano ito hindi magagawa ng maayos? Pinagkakatiwalaan ng presidente. Top sales ang bahala, tingin nila sa akin. Mukhang akala nila ako ang pinagkakatiwalaan. Mabuti, makakapagtrabaho pa. Sige, ituloy na natin. Ipinapahayag ko. Ito ay ipapasa. Boss Liu, mali yata. Si Xiaolin ang top sales namin. Siya ang pinagkakatiwalaan ng presidente. Tama, Boss Liu. Ang performance ng huling 6 na buwan ay gawa ni Xiaolin. Lampas na siya kay Sunuan. Ang hinahanap ni Boss Shen, siya talaga. Kaya pala ang galing niya. Palang pinagkakatiwalaan pala ng presidente. Gusto ko sanang maging simple, pero mukhang hindi na pwede. Boss Liu, tama yan. Si Xiaolin ang pinagkakatiwalaan ni Boss Shen. Kung hindi, sa loob ng 9 na taon. Bakit hindi naipasa kay Sunuan ang Department Siyam? Pag-ating Mix Yaolin. Agad niyang ipinasa sa top sales ang trabaho. Tama. Kung si Sunuan ang pinagkakatiwalaan ng presidente. Bakit hindi ka o alam? Boss Lou. Zix Yaolin ay akin. Mas masunurin siya kaysa kay Sunuan. Ang ating mga benepisyo sa hinaharap. Gets ka o. Gusto pa nila akong pagsamantalahan. Hindi pwede, pero ngayon. Kailangan ko muna sila para makalusot. Boss Liu, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Kayong lahat. Ipinapahayag ko na si Xiaolin ang bahala. Sa krisis na ito, Walang alam. Salamat sa tiwala, boss. Gagawin ko ang lahat para matapos ito. Boss Liu. Tignan mo, 9 na taon na ang nakalipas. Inilagay ako ni Boss Shen sa kumpanya. Para sa pagsasapubliko ng kumpanya. Sa loob ng 9 na taon, nagsumikap ako para sa kumpanya. Ako ang hinahanap mo. Ikaf? Ang pobre mong itsura, karapat-dapat ka ba? Ang katipan ni Boss Shen ay kumikita at bumili ng bahay. Katava-tava. Si Boss Shen ay boss ko lang. Anong kahiyan ang kumita at bumili ng bahay? Nagkasundo na kami ni Boss Shen. Kapag natapos ang 10 taong plano,
Nakakain na ng madaming tinapay at atsara. Akala Montag talaga bida KSA drama? 10 taong plano pa. Anong klaseng boss ang tanga? Maglalagay ng magaling na sales champion sa mababang posisyon. Isang salita lang ni Boss Shen. Talagang nagtrabaho sa mababang posisyon ng 10 taon. Ito ang trato sa katipan. Nakakatawa talaga pag sinabi. Tingnan mo si Xiaolin. Ang kanyang magarang itsura araw-araw, ito ang may backer. Tama. Ang katipan dapat ay tulad ni Xiaolin na nasa itaas. Kilala ng lahat. Bagaman mahalaga ako kay Boss Shen, pero nagsumikap din naman ako. Hindi ko kayo maintindihan, mga tanga. Ang itsura ninyong nabubuhay sa sarili ninyong mundo. Nakakatawa talaga. Sige, naintindihan ko na. Si Xiaolin ang hinahanap ni Boss Shen. Sunuan-wan, mag-apologize ka na sa Peng. Gusto mong ako ang magdusa para kay Xiaolin? Hindi pwede. Pasok. Anong ginagawa mo dito? Kumikita ng extra, ako ngayon ang legal consultant ng kumpanya nyo. Narinig ko lahat sa labas. Sunuan-nuan. Kung magpapakita ka ng magandang pag-amin, ipagtatanggol kita. Para mabawasan ang pinsala sa kumpanya nyo. Una kong naisip kung mahuhuli. Hihingi ng tulong kay Yu Xiangnan. Pero kung makakalusot, Hayaan natin si Yu Xiangnan na magampanan ang mas malaking papel. Yu Xiangnan, ako ang nagpapakain sa iyo. Kung may utak ka, dapat nasa panig mo ako. Anong oras na, huwag na tayong magkunwari. Mawawalan ka na ng trabaho, paano mo ako pakakainin? Ang totoo mo talaga. Alam mong wala na akong pera. Bigla ka na lang nagbago. Eh ano, kailangan ko ring mabuhay. Palamunin. Aminado ako. Sunuan-nuan sa ngayon. Ang tanging solusyon, isang tao ang magsisi. Para malaya ang lahat. Ito ang pinakamalaking deal na nakuha ko simula ng magtrabaho. Magpakumbaba ka na para kumita pa ako. Kapag masaya na ako. Dahil sa mga taong pinakain mo ko. Pwede pa kitang bigyan ng kaunti. Yu Xiangnan, mali ka. Kapag lumabas ako sa pintuan ng Shen, maraming mag-aalok sa akin ang trabaho. Hindi ko kailangan ang limos mo. Ang isyong ito na ilathala na online. Ang top sales ng Shen, tinangka ang CEO ng Peng. Pero siya ang sinampahan ng sexual harassment. Sa ganitong eskandalo, wala ka ng kinabukasan. Ang mga fake news na ito, walang direktang pangalan. Gusto nila akong sisihin, hindi pwede. Sunuan-nuan, huwag ka nang lumaban. Ang paghingi ng tawad ang sagot mo. Nabuo na ang opinyon ng publiko. Nagdulot ka ng negatibong imahe sa kumpanya. At naging sanhi ng pagkalugi, kaya may karapatan silang tanggalin ka. At walang bayad pinsala. Sunuan-nuan, narinig Montag BA? Kung may utak ka. magpakumbaba ka na kay Boss Peng. Dahil sa mga taon ng serbisyo mo, hindi ka namin papanagutin kapag tinanggal ka. May hangganan ang pasensya ko. Sunuan-wan, bilisan Montag. Kung kayo, hindi makapag-isip ng maayos, hahanap ako ng taong may malinaw na pag-iisip. Upang humatol, Ang numero ni Boss Shen. Paano mo nakuha? Ang numero ni Boss Shen. Paano mo nakuha? Baka nagkamali ako. Huwag mong hayaang malaman niya ang totoo. huwag kang lalapit. Xiaolin, hindi ba't ipinagmamalaki mo ang iyong kalinisan? Ganito ba ang kapag muli ko ang katotohanan? Dumating na si Boss Shen. Hindi ba't mas mapaparusahan natin si Sunuan-nuan? Xiaolin, ikaw at si Sunuan-nuan. Marami ka nang nakatulog na kliyente. Sino ang nakakaalam kung itim o puti? Ito si Boss Shen. Sigurado bang siya ang presidente ng Shen Corporation? Mga kasama, sapat na ang gulo kung tatawag pa siya ng iba. Lalo lang magiging komplikado ang sitwasyon. Pagdating ng panahon, kahit may katwiran ka, mahirap na ipaliwanag. Pigilan mo siya. Tama si Xiaolin. Huwag nang papasukin ng iba. Dito na lang. Kapag naresolba na si Sunuan-nuan, matatapos na ang lahat. Huwag nang dagdagan pa ng problema. Kunin mo ang cellphone niya. Tatawag na ako talaga. Hoy, Ibalik mo ang cellphone ko. Sandali, yung boses kanina. Pamilya. Ano? Nakontak niya talaga si Boss Shen. Imposible. Gumamit siya ng high-tech. Isang simpleng empleyado lang siya. Paano niya makikilala si Boss Shen? Halijing medaya si Sunuan-nuan. Hi, Tech yan, sigurado. Boss Liu, importante ba kung kilala niya ang presidente? Ang importante, maresolba natin ito. Si Xiaolin, siguradong pakinabang sa atin. Si Sunuan-nuan, hindi. Magdadalawang isip ka pa ba? Sunuan-nuan, kung ayaw mong magdusa, pumunta ka na sa Peng Corporation. Kung hindi, kami ang magdadala sa iyo. Pinagbigyan ko kayo.
Pero pinipilit ninyo akong pumunta sa sulok. Gusto niyo lang akong pumunta sa Peng Corporation, di ba? Sige, pupunta ako. Pero kapag pumunta ako, kayo, huwag kayong magsisisi. Talagang mas malaki pa sa Shen Corporation, ang numero 1 kumpanya sa Haishi. Ang opisina ay napakaluho. Ayan, dahil sa hiling ng lahat. Ilalabas ko ng live ang buong paghingi mo ng tawad. Para hindi na makapagdeni ang Peng Corporation. Ang sarap sa pakiramdam na naghihintay ng kaparusahan ng iba. Boss, ang mga tao mula sa Shen ay dumating para humingi ng tawad. Boss Peng, Bakit ikaf? Naku, bakit nandito ang boss? Yuxiang Nan. Bakit hindi ka sa opisina sumasagot ng tawag? Dito ka pa pumunta? Lee Attorney. Nagpalit ako ng shift ngayon, may side job ako. Boss Peng, ako ay mula sa Sales Department Shan ng Shen. Legal Consultant Yuk Xiangnan. Sunuan Wan. Mukhang talagang may pagkakataon tayo. Ano? Kilala ni Sunuan Wan si Boss Peng. 3 taon na ang nakalipas, salamat sa pagkilala mo, Boss Peng. Pero nakapirma na ako ng 0 taon sa Shen. Hindi ako makakapaglingkod sa iyo. 3 taon na ang nakalipas. Dumating si Boss Peng na may sinseridad para kunin ako. Hindi ako pumayag. Ganito pala ang relasyon ni na Sunuan Wan at niya. Hindi ba't? Ano? Kilala pala nila ang isa't isa. Bakit hindi ko alam na magkakilala sila? Hindi ba tapos na ito? Okay lang, maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang matapos ang kontrata mo. Ang pangako ko sa iyo noon, may bisa pa rin. Nang malaman kong ikaw ang responsible sa negosyo ng refrigeration machine ng aming grupo, masaya akong personal na pumunta. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Pinapunta ako ng kumpanya para humingi ng tawad sa iyo. Kaya ako, Attorney Lai. Ganito ba ang trabaho ng mga tao mo? Ito ba ang itinuro ko sa iyo? Siya ba ang kliyent? Hindi ba? Paano nangyari ito? Lee Attorney. Ako ay kumikilos ayon sa katotohanan. Sabi ng mga tao sa kanilang kumpanya na siya, kaya siguradong siya. sabi ni Boss Peng sa'yo, Olin. Ako ang nagtulak sa kanya papunta sa iyong kita. Kaya pinapunta ako ng kumpanya para humingi ng tawad sa iyo. Lee Attorney. Hindi mo ba napanood ang CCTV? Ang obvious na ebidensya. Nagkamali ka pa rin. Ako. Mali ako. Ano ka? 3 taon ka na sa law firm. Di mo pa rin kabisado ang mga batas. Kahit tawag lang, nagkakamali ka pa rin araw-araw. Tapos mag-accept ka pa ng side job? Alam kong bobo siya, pero di ko inakalang ganito ka bobo. Gusto ko rin naman maging maingat. Kung lahat sila nagsasabing siya, siguradong kasama siya. Kung di mo gagamitin utak mo, ibigay mo na lang. Kahit tangga makikita yon. Ginagawa lang nila, to para may masisisi. Ang bobo. Tapos magmamalaki kang magiging abogado ka? Tingnan mo. Sabi ko sa'yo, magsisisi ka. Attorney Lee, gusto kong makausap ang punot dulo nito. Kung hindi, wala nang saysay ang law firm nyo. Ano pang hinihintay, Montag? Tawagan mo na ang kliyent. Putang inak si Olin, papatayin mo ako. Bobo. Attorney Lee, tingnan mo yung ganyang emosyonal na tao. May silbi pa ba? Sunuan-nuan, ikaw. Yuxiangnan, tanggal ka na. Hindi. Malapit akong matapos ng 3 taon.
Magiging regular lawyer na ako. Naghihintay pa ang mga magulang ko na makabili ako ng bahay at mansyon, attorney. Huwag mo akong tatanggalin, attorney. Layas! Sasabihin ko sa'yo ngayon, sa ganyang kakayahan mo, kahit ilang taon, di ka magiging regular. Lumayas ka sa law firm ko. Huwag mong dudumihan ang pangalan ko. Boss Peng, naayos ko na siya. Sana po'y patawarin niyo ang law firm namin. Marami pa pong umaasa sa amin. Suno anuan, ganito ang trato. Satisfied KBA? Nuan-nuan. Nuan-nuan, nagkamali ako. Sabi ko sa'yo, malapit na akong maging successful na abogado. Aalagaan kita pagdating ng panahon. Seryoso ako. Hoy, kayong dalawa, Boyfriend. Hindi. Ngayon, dapat. Ex-boyfriend. Simula nang balak niyang pagkakitaan ako. Tapos na tayo. Sunuan-nuan, nagkamali ako. Hindi ako tao. Hatte Girlfriend Montag, Kinagago Montag, Yuxianan. Gago ka talaga. Suno anuan. Ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Nuan-nuan, mahal kita. Patawarin mo ako ngayon, pwede ba? Team Leader Wang, hindi mo ba sinabi na malulutas ito kapag may isinuko? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam na magkakilala sila. Xiaolin, mag-isip ka ng paraan. Hindi natin pwedeng wala ng trabaho. Paano mo ako binabastos? Paano ko patutunayan ang aking kalinisan? CJ. Walang problema. Pasensya na. Mag-isip ka ng paraan. Nasa tama tayo. Ano ang kinakatakot mo? Pagdating ni Suno anuan. Ibabalik ko ang katotohanan. Yuxiangnan, sige na. Ayon sa ebidensya, si Xiaolin ang unang nanligaw kay Boss Peng. Xiaolin, tuparin mo ang iyong tungkulin bilang nasasangkot. Humingi ng tawad kay Boss Peng dahil sa iyong masamang gawain. Hinihiling ni Boss Peng, kailangan mong mag-video ng paghingi ng tawad. Yuxiangnan. 2 hampas lang, sumuko ka na? Talagang duwag ka. Ako ay nagbibigay ng boses para sa hustisya, isang mandirigmang may sandata ng batas. Ako ay nagbibigay ng boses para sa hustisya, malinaw sa video. Ikaw ang gumawa nito, Xiaolin. Huwag ka nang lumaban, talo ka na. AMEA, paano ako matatalo? Hindi mo ba alam na edited ang video na ito? Sinuri na ito ni Attorney Lee. Hindi naman edited ang video na ito. Huwag kang magsinungaling. Ito ang CCTV na hiningi ko sa hotel manager. Paano nangyari ito? Suno anuan. Talagang gagawin mo ang lahat para sa performance mo. Sabi ka unang gabi hindi ako nakakamali. Matapat at simple talaga si Xiaolin. Sunuan-nuan, sa harap ng ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo? Tanggal ka na. Huwag mong dumisan ang pangalan ng Shen. Sunuan-nuan, binigyan ka namin ng pagkakataon. Kung ikaw mismo ay hindi kikilos, huwag mong sisihin ang Shen sa pagiging walang awa. Para siraan ako. Talagang ginastusan ninyo. Ang hawak ko ay ang katotohanan. Suno anuan. Huwag sila na ay pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Ngayon, online ay pinupuna ang Shen's top sales. At ikaw ang pinupuntirya. Sabihin Montag. Ano kaya ang mangyayari kung may papalabas ang video? Kung sigurado ka, edi i-post mo. Pero pag-isipan mong mabuti. Kapag nagkamali ka, malaki ang consequences. I post Montag. Para makita ng lahat ang kasuklam-suklam na mukha ni Sunuan-nuan. Siraan natin siya, cyberbully natin, para hindi siya makapagpahinga. Mabait ako, dahil dating guro kita. Pwede kong hindi i-boss, pero dahil may relasyon ka kay Boss Peng, kausapin mo siyang i-withdraw ang kaso at palalayain kita. Ang relasyon namin ni Boss Peng ay hindi lang naging successful na partnership. Pero Xiaolin, kung maninirang puri ka, may pananagutan ka sa batas. Wow, nagpapakasanto ka pa? Ang dami mo nang nakatulog na lalaki. Para lang sa sales at umakyat sa kama ni Boss Peng. Ano beng bago diyan? Matagal na kitang tinitiis. Napansin ko, habang lalo akong nagpapakumbaba, lalo kang nagwawala. Malapit na matapos ang 10-year agreement. Kung hindi tayo maglalaban ngayon, wala nang pagkakataon. Suno anuan. Inutusan kita ngayon. Tawagan mo si Boss Peng para i-withdraw ang kaso. Ayoko.
I-post mo na. Kapag na-i-post mo, ipopost ko kung paano mo ginawa ang video na ito. Imposible. Hindi alam ni Sunuan-nuan na bumili ako ng AI-generated content. Nagsisinungaling lang siya. I-post mo na. Hoy, pag-isipan mong mabuti. Kapag naipost mo ito. Ang shen es ang madadamay. Ginagawa ko ito para sa hustisya. Paano naman? Hustisya? Gusto mong malaman ng lahat na ang mga sales ng Shens ay mga babaeng malilibo? Ang 10 taon ng Shens ay gawa lang ng mga babaeng sales na nakikipagtali, hindi pwedeng may post. Kapag naipost, wawakasan nito ang Shens at tayo rin. Xiaolin, i-post mo na. Nasa akin pa ang kontrol ngayon. Kung hindi ninyo ito ayusin, magsasama-sama tayong mawawala. Lahat ng AI products sa merkado. Lahat ay binuo at pinondohan ng Peng. Tingnan lang sa backend. Malalaman mo kung alin ang gamit mo. Si MS Chow, gumastos lang ng 50 piso para ipa-edit yan. Ano? Peki ang ebidensya. Xiaolin. Hindi mo ba sinabing sigurado to? Kaya pala hinira mo sa akin ang 50 piso kanina, dahil dito. Kaya pek talaga ang video na to. Xiaolin, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Ano? Xiaolin, naglakas loob kang lokohin kami? Xiaolin, mas mabuting ipaliwanag mo ng maayos. Xiaolin, malinaw ang ebidensya. Huwag kang magkaila. Mag-video ka ng pag-apologize. Sige na. Mga kasama, huwag kayong makinig sa kanya. Nakipagrelasyon si Sunuan-nuan kay Boss Peng. Para protektahan siya, winasak ni Boss Peng ang ebidensya. Ano ba ang hindi niya kayang gawin? Tama SI Attorney. Lee. Abogado ka ng Peng, hindi kami naniniwala sa iyo. Hihintayin namin ang aming abogado para sa resulta ng eksaminasyon. Bago kami magdesisyon. Tama, kausapin ka ng aming abogado. Tumahimik ka. Tinanggal ka na, hindi ka namin kailangan. Isang abogadong balimbing. Mukhang hindi kayo titigil hanggat hindi kayo napapahama. Mabuti na lang. May partnership kami Sation. Tatawagan ka o si Boss Shen. At ipapaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Tatawagan ka o si Boss Shen. At ipapaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Xiaolin. Wala namang away ang Shen at Peng. Ikaw ang may gawa nito, ikaw ang dapat umamin. Tapusin na natin ito, pero kung tatawag si Attorney Lee, at haharapin pa ni Boss Shen ang ganitong maliit na bagay. At isipin niyang walang kwenta ang sales net. Siyam, lahat tayo wawakwak. Tama, huwag tatawag. Huwag tatawag, may anak akong pinapakain. Talagang hindi pwedeng tumawag, kailangan natin ng paliwanag sa taas. Hindi natin kayang galawin si Sunuan-nuan. Anong tingin-tingin? Alam ko ang iniisip nyo. Attorney Lee, parang sinabi ni Boss Peng. Sa akin ibibigay ang kontratang ito, tama ba? Oo, tama. Kung maayos ang iyan ninyo, ang kontrata, ay mapupunta pa rin sa Shen. Kung sasampalin ako, malalantad ako. Siegel Nanga. Buti na lang at ligtas. Tanggapin na lang natin. Xiaolin. Habang may byuhe, may pag-esa. Hindi natin kaya ang Peng. Baka dapat tanggapin mo na lang. Naniniwala pa rin kami sa'yo, pero para sa ikabubuhay ng department name. Hayan Montag na. Xiaolin, tutulungan ka namin. Tanggapin mo na lang. Huwag kang mag-alala, alam namin kung sino ang dapat pasalamatan at sino ang dapat kamuhian. Mga tanga. Naniniwala pa rin kayo sa kanya? Kung hindi sa kanya, sa'yo ba? Anong bangis ng pagiging malapit mo kay Boss Peng? Bangis talaga. Sunuan-nuan, magpakasaya ka na. Pagdating ng bonus mo, iyak ka rin. Ako si Xiaolin. Narito ako upang humingi ng tawad kay Boss Peng ng Peng Group. Dahil sa sobrang pagnanais kong mapakitang gilas, nawala sa lugar ang aking mga kilos. At gumawa ako ng hindi katanggap-tanggap na bagay. Nagdulot ito ng abala kay Boss Peng. Paumanhin. 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 Yuxiang Nan. Umakyat ka at sampalin mo siya. Sunuan-nuan, huwag mong sobra-sobrahan. Kung gayon, ikaw na lang, Sister Wang. Kung hindi ka akyat, hindi ko natatanggapin ang kontrata. Xiaolin, huwag mo akong sisihin. Wala akong magawa. May hangganan ang aking pasensya. Yuxiangnan, ikaf. Sunuan-nuan, sabihin sa'yo. Si Yu Xiangnan ay... Tigilan mo na. Kung magpapatuloy ka, mawawala ang malaking kontrata at walang makikinabang. Munti ko nang malimutan, nakatali pa rin ang kanyang card sa akin. Kailangan kong makuha ang malaking kontrata. Swert Emo Noyon. Ano nang nangyari sa kanya?
Sabihin mo na. Vala, sana'y magpakailanman kayo at magkaanak agad. Attorney Lee, maraming salamat sa'yo. Si Boss Peng ang dapat pasalamatan. Utos niya ito. Trabaho lang, walang personalan. Ma'am, naitama ko na ang pagkakamali ko. Pwede na ba akong maging regular? Nuan-nuan. Dati ako'y nalinlang nila. At nagkamali. Nakuha ko na ang hustisya para sa'yo. Hindi ba dapat? Lee, natanggalin mo siya. Sunuan-nuan. Ang dami kong ginawa para sa'yo, ngayon babaliktad ka. Pinangako ko lang na ayusin ang kaso. Wala akong ibang pinangako. Ikaw. Hinayupak ka, niloko mo ako. Kakapasok mo pa lang sa kumpanya, nakikipag-away ka na sa kliyente. Ngayon mas malakas ka na. Pati babae sinasaktan mo? Yuxiangnan, ngayon ko lang nalaman na 3 taon na ang nakalipas. Hindi pala para sa hustisya. Ang ganda-ganda ng mga sinabi mo para lang akitin ako at sustentuhan ka. 3 taon, kahit isang maliit na kaso hindi mo maayos. Binigyan kita ng pagkakataon, kaso wala kang kwenta. Hindi. Attorney Lee, sinubukan ko naman. Maaga akong gumigising, late natutulog, hindi ako nagpabaya, sir. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabahong ito, sir. Masipag at dedikado, unang beses ko lang narinig na may nagpapanggap na nagtatrabaho pero naglalaro lang pala. Hindi po, talagang nagsumikap ako. Ang konkretong pagkakataon na walang kwenta ka. Bakit ba ako bulag 3 taon akong naloko mo? Tanggal ka na. Mula ngayon, pakikuha ang gamit mo at umalis ka. Yuxiangnan, tapos na rin tayo. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Sunuan-nuan. Huwag mo akong ipitin sa sulok. Hoy, 1-1-0. May baliw dito. Sunuan-nuan. Akala mo nanalo ka na? Mali ka. Talunan ka. Hintayin mo. MS Su, kailangan mo ba ng bodyguard? Hindi na. Duwag naman yan, puro pananakot lang, Attorney Lee. Ako, may isa pang hihilingin sa'yo. Ano naman? Gusto mo ng lalaki? Ako na lang ang landiin mo. Layas. Ipapolis kita, lumayas ka. TSK. Sunuan-nuan, dahil SIU. Araw-araw akong ginugulo, hindi kita palalampasin. Tama na, huwag mo nang pansinin. Si Boss Liu ang humingi ng pabor para sa atin. Ang mga chismis online ay naayos na ni Boss Peng. Si Boss Shen gayon. Binigyan lang ng warning ang Department Sham, tapos na ang usapan. Narinig ko, dahil hindi natuloy ang deal kaya hindi pinursul ni Boss Shen. Kung natuloy, tayo ay... Ano biya naman yan? Si Xiaolin lang ang sales champion na nag-sacrifice para sa lahat. Siya ang sumalo ng kasalanan kung wala si Xiaolin. Mabubuwak ang Shen Corp. Oo, at si Boss Shen. Pinuri pa tayo sa group chat, ibig sabihin. Mahalaga piarin kay Boss Shen Xiaolin. Basta sumunod tayo sa kanya, siguradong maganda ang resulta. Pero ang malaking deal na to. Dapat sa atin ang kita. Eight Nuan. Nuan, anong gusto mong inumin? Ang hirap ng trabaho mo. Nuan, ang deal na to ay para sa Department Sham. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Mga balimbing kayo. Basta't wag niyo akong guluhin, okay na yon. Hindi mo alam ang mga paraan namin. Huwag guluhin. Siege. Parehong usapan, bigyan mo kami ng kot. Ito ba ay pananakot? Hindi naman, ito ay pakikipagtulungan. Hindi ako sang-ayon. Marami akong paraan para masira ang proyekto mo. Sang-ayon ako. Hindi ako yung madaling kausap na sunuan-nuan noong nakaraan. Sunuan-nuan, oh. Ngayon, hindi ako magbibigay, huwag kang umasa sa pera ko. Noong nakaraan, naging mabait ako, pinakain ko kayo ng matagal.
Ngayon, hindi ko na kayo papalusutin. Sunuan-nuan, huwag kang magmalaki. Mukhang nakalimutan mo ang mga paraan namin. Sige, subukan mo kung masira ang proyektong 300 milyon. Hindi ako mabubuhay, pati ang Department Siyam, at lalo na kayo. Ate Wang, gusto mo bang sumabay sa akin sa kamatayan? Kung masira ang malaking deal na to, sa tingin mo, may tatanggap pa ba sa atin? Ano ba, tutulungan ka namin. Yan ang tama. Anong gagawin natin, Etwang? Hindi natin pwedeng palampasin ang malaking kita na to. Hindi ka ba alam yan? Pero hindi ko siya makontrol. Anong magagawa ko? Malaki ang risk ng malaking deal. Hayaan mo siyang maglaro ng mag-isa, pero walang pirma sa kontrata. Kakaltasan tayo ng pera. Ano ba ang kinakatakot mo? Nandiyan pa naman si Xiaolin. Ngayon, siya na lang ang ating pag-asa. Mga vampira kayo. Kung hindi lang ako naghihintay ng malaking kita mula kay Sunuan-nuan, hindi ako mananatili dito. Una muna akong maglalaro sa inyo. Ay, gutom na ako ngayon. Orderan kita ng pagkain. Sabihin mo lang ang gusto mo. Noong nakaraang buhay, kayo ay nagpakasasa sa aking mga nagawa. Naging masyadong komportable. Ngayon, oras na para matikman mo ang bunga ng iyong mga kasalanan, lalo na ikaw. Sayaolin. Yutsiangnan, lakas ng loob mo na hanapin ako. Pinalayas ako ni Sunuan-nuan. Kung hindi ikaw, sino pa ang hahanapin ko? Linawin mo, tapos na tayo. Noong ipinagtanggol mo si Sunuan-nuan, Tapos na tayo noon. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung tapos na o hindi. Huwag mong kalimutan. May ebidensya ako na ninakaw mo ang ari-arian ng iba. Bago pumasok ang pera ni Sunuan-nuan, dapat may nakikita akong 100 piso araw-araw. Kung hindi, ilalabas ko ang mga ginawa mo. kung malantad ako, hindi ka rin mabubuhay. Ikaw ang gumastos, sa tingin mo makakaligtas ako? Ikaf. Xiaolin. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Katapusan na ng buwan, wala ka pa ring benta. Kung hindi ka pa magbebenta, handa ka bang magutom? Ano ba ang minamadali montag? May sarili akong ritmo. Ano ba ito? Masyado na kitang pinalaki. Akala montag ba talaga natangga ako? Hindi pwedeng puro saya lang, walang trabaho. Bitawan mo ako. Gagawin ko na, okay? Magtrabaho ka ng mabuti, susuportahan ka namin. Nga pala, kailangan mong bayaran ang hiniram mong pera, may interes araw-araw. Ako ang magdedesisyon sa interes. Ano? Sobra na kayo. Kaya ni Sunuan-nuan. Kaya montag rin. Hindi madali maging top sales. Kaya mo yan, huwag mo akong patagalin. Huwag mong isipin na tatakas. Hindi ka makakatakas. Ikaf. Kaya montag yan. Ang naghahangad ng korona, dapat handang paghirapan ito. Kaya mo yan, aking mahal na estudyante. Sunuan-nuan, hintayin montag ako. Ito ang nakita ko sa inyong database. Mura lang ang mga lumang modelo ng aircon na ito, ibebenta natin sa retirement community. Para lang to para mapabigyan si Ate Wang at ang grupo niya. Pagdating ng pera ni Sunuan-nuan, aalis na tayo palayo. Ay naku, ang galing. Maliligtas tayo. Sino yan sa loob? Bilisan mo, umalis na tayo. Sinong kumakain ng snacks ng patago? Congratulations kay Xiaolin sa successful na deal. Lahat tayo yayaman. Pero, hindi ko inakalang yung deal na walang kumakagat ilang taon na ang nakalipas. Ay napirmahan ni Xiaolin. Talagang matalik na tauhan ni Boss Shen. May talino talaga. Xiaolin, ipagpatuloy mo yan, magaling. Huwag kang gaya ng iba, walang utang na loob.
Yung deal ilang taon na ang nakalipas. Ako lang sa buong grupo ang nagpursige. Ninakaw mo ang data ko. Lahat ng ito ay property ng Sales Division Siyam. Anong sayo't akin? Kung napirmahan niya yung luma na deal, ibig sabihin magaling talaga siya. Sunuan-nuan, kung ingit ka, sabihin mo diretso. Sabi mo pa, hindi mabubuhay ang Sales Division Siyam nang wala ka. Kitang-kita naman, okay lahat kami. Ikaf, tingnan Montag. Hawak mo yung malaking deal hanggang ngayon, hindi mo mapirmahan. Ingit ka lang. Pipirmahan ko iyan kung kailan ko gusto, hindi gaya ng iba. Nagbebenta na sila ng produkto para lang may maipakitang benta. Naku, hindi ko alam na may ganun kalaking kapangyarihan. Na pwedeng maghintay ang kliyent sa'yo. Swak, ako meron. Buisit, kaya pala walang bonus na dumating. Siya pala ang nagpapaliban ng pirma. May problema talaga yung deal na iyon, hindi. Huwag kang magdadahilan. Walang kwenta ka talaga, inggit ka lang. Kung gusto mong patunayan na magaling ka, Edi ipirmahan Montag, yung deal ang Gaping Family. Sia Olin, hindi obra sa akin yung strategy mo. Hindi ko pipirmahan, kung pipirmahan ko yan, ikaw ang makikinabang. Anong sinabi mo? Yung babaeng nagbebenta ng aircon, lumabas ka. Yung babaeng nagbenta ng aircon sa retirement home, lumabas ka. lumabas ka na, lumabas ka. Lumabas ka na. Lumabas. Lumabas. Zino kayo? Mananawag ako ng pulis. Sige, tawagan Montag. Para makapagdesisyon ang pulis. Pumatay ang aircon ng Shen family. Hoy, kuya. Usap tayo, ayusin namin to. Nalason ang nanay ko dahil sa aircon na binenta ninyo. Nasa operating room pa siya. May peligro sa buhay, sabi ng doktor. Isuko nyo yung pumatay. Huwag nyo siyang pabayaang makatakas. Ibigay ang salarin. Ibigay ang salarin. Ibigay mo. Paano nangyari? Ang dahilan ba ng pagka-stock ng mga aircon ay hindi dahil sa outdated na produkto? Paano naging lason? Yuk siyang nan. P*********mo. Ginulo mo ang buhay ko. Sabi ko na nga ba, may problema sa batch na iyon. Zino talaga? Ibigay mo ang tao. Siya, nag-leave siya ngayon. Oo, tama. Naklinga yung tana yon. Bibigyan ko kayo ng address. Puntahan nyo na lang siya sa bahay. Ginagawa nila to para mapaalis ang mga to. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Kuya, ang hinahanap mo ba ay si? Tumahimik ka. Yuksang nan. Huy. Sabihin Montag. Zino, yung kasapwat mong sales na manloloko? Kasi, mukhang hindi naman pala tanga ang mga tao. Saya Olin. Saan ka tatakbo? Sabihin Montag. Oo, ziyan ka. Hindi ako iyon. Nagkakamali kayo ng tao. Itinuro ka na ng kasabwat mo. Nagdadahilan ka pa. Kuya. Umatras ka. Kuya, kalmahan mo muna. May personal na galit sa akin tong lalaking to. Ginagawa niya ako ng kasinungalingan. Nagsisinungaling siya. Pati biya naman ako idadamay Montag. Ako ang leader, sigurado ako. Siya ang may hawak ng order na yon. Alam niyang stock lang yun. Pinilit pa niyang ibenta. Kasalanan niya. Sunuanwan. Dapat nagpapakabuti ka na lang. Hindi mo ginawa, ngayon nagkagulo na. E di tawagin niyo yung pumirma ng order para kumpirmahin. Tingnan niyo kung ako nga. Nalason din siya. Tigil na yan, bayaran niyo. Ayan niyo. Kuya, sandali lang. Kuya, tingnan mo. Malinaw na nakasulat sa kontrata, ang pumirma ay Siksaya Olin. At ako si Sunuan-nuan. Umuwi ka na. Umuwi ka. Bumalik ka. Gusto mong tumakbo? Siya Siksaya Olin. Siya ang hinahanap niyo. Bumalik ka. Bumalik ka. Anong kinalaman ko? Zia yon. Siya ang hulihin mo. Bakit ako? Wala akong kinalaman. Zia lahat. Noong kumukuha ng pera, unahan kayo. Pag may problema, unang-una kayong umiwas. Kuya, napatunayan ko na. Wala akong kinalaman sa kanila. Kung hindi nyo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, walang alis. Sabihin nyo, paano kayo mababayad? Zia, Siya ang nag-utos sa akin na magbenta. Maliit lang akong empleyado. Sumusunod lang ako sa kanya, hindi talaga ako. Zia talaga. Siya ang punod dulo nito. Galing sa kanya ang order. Alam niyang panis na ang stock. Pinilit niyang ibenta. Zia talaga. Dapat siyang arestuhin. Pinigilan namin siya, pera lang ang iniisip niya. Kaya, pinapunta niya si Xiaolin para bumili. Ngayon, para sa kaligtasan at konsensya, kailangan naming sabihin, siya ang pumatay sa mahal ninyo. Nung pinagbibigyan ko kayo, hindi niyo ako pinakinggan. Ngayon, ako pa ang sinisiraan ninyo. Ayos talaga kayo. Ikaf talaga. Mukhang malaki ito, tawagan na lang natin ang pulis.
Hindi siya tumatawag sa pulis, tumatawag siya ng backup. May koneksyon siya sa sindikato. Pigilan ninyo siya. Kuya, pakawalan mo muna ako. Pakawalan. May sisisi ang opisina. Babala ko sa iyo, huwag kang maghasik ng gulo. Dashuang, tumatawag ang ospital para sa operasyon. Kailangan na ng pera. Unahin muna natin ang buhay. Kuya, maayos tayong mag-usap. Huwag kang magpadalos-dalos. Ayaw ko rin nito. Ayaw kong makinig sa mga walang kwentang dahilan ninyo. Pera lang ang kailangan namin. Pera, pera. Kung may makakaabala sa paggamot ng nanay ko, lahat kayo pananagutan ninyo. Bigyan nyo ako ng pera. Patawag siya sa boss na si Liu. Para ibalik ni Boss Liu ang pera. Ito ang pinakamabilis na paraan. Tungkol sa bayad pinsala. Kailangan dumaan sa legal na proseso. Walang saysay ang pilitin mo. Dashuang, kahit kunti, makatulong. Buhay ang importante. Kuya, Tumawag ka, bilis. Hindi pa man lamang nahawakan ang bonus, nawala na. Ano biya ang mas importante? Pero buhay, tumahimik ka. Hoy, Boss Lou, may problema sa shipment. Ibabalik nila o patay tayo. Hoy, Boss Liu, Liu Yicheng, putang gina Montag. ang laki ng ginastos ko sa iyo, tapos gigipitin mo ako. Kapitalistang demonyo. Ginago Montag ako? Wala akong choice. Magbayad ka para sa lahat ng gastos sa ospital. Kung hindi, walang alis ngayon. Dugo-dugo. Ayaw kong mamatay. Nuan-nuan, tulungan mo ako. Nuan-nuan. duwag. Ito ang bonus para sa transaksyon na ito. Dumating na ang bonus ni Xiaolin. Ang account na nakikita ko, Deki. Eh di pwede ko na itong gamitin kung paano ko gusto. Kuya Dashuang, meron akong 54,000. Kunin mo na ito para sa emergency. Dapat noon mo pa inilabas, kung hindi lang para sa emergency. Isusumbong kita hanggang sa mawalan ka ng lahat. Naku, napunta ang pera sa kanyang account. Mga kasama, siya ang salarin, huwag nating palampasin. 54,000 lang, paano yan makakatulong sa emergency? Siya ang top seller dito. Ang pera niya ay milyon ang simula. Milyon? Marami na kaming kasalanang nagawa kasama siya, ngayon kami ay nagsisisi. Panahon na para siya ay parusahan. Kaysa kami ang pag-initan, siya na lang ang tutukan. Zizuno Anwan, IIDA? Hindi naman kami mga taong walang pinag-aralan. 50,000, bigyan mo kami para sa emergency. Alis na kami agad. Ang iba, sa korte na lang natin pag-usapan. Kuya Dashuang, kung pag-usapan natin ng maayos. Eh di pag-usapan natin ng maayos. Kaya kong makuha ang pera para sa inyo. Sabihin Montag. Una, hindi ako ang top seller dito. Ang tunay na top seller ay siya. At hindi rin ako ang nag-assign ng transaksyon na ito. Ang aming leader ay si Ate Wang. Wala akong karapatan mag-assign ng mga transaksyon. At ito pa, ang listahan ng kita sa transaksyon na ito. Malinaw ang pagbabahagi ng bonus. Wala ang pangalan ko dito. Kaya wala akong kinalaman dito, sila ang nagsisinungaling sa akin. Kuya Dashuang, may pinagmumulan ang bawat kasalanan. Huwag kang magkamali ng paghihiganti. Naawa lang ako sa mga matatanda na nalason, gusto ko lang tumulong. Huwag mong sayangin ang kabutihan ko. Naku, hindi na ito may tatago. Bala Zizuno Anwan. Si Xiaolin ang may pinakamalaki sa transaksyon na ito. Siya ang may pakana nito. Kaya siya ang may milyon. Ako? Kunin ang pera. Wala akong milyon, wala ako nun. Ang mga taong ito, ay iba-iba ang sinasabi. Ang galing magpanggap. Bilisan mo, buhay ang nakataya. Pangako ko na magbibigay ako ng pera, tutuparin ko, tutuparin ko. Ito ang 54,000. Pera K.O. Kunin niyo muna ito para sa emergency. 54,000 piso ang ginastos. Huwag. Xiaolin, huwag mo akong pilitin. Bigyan mo ako ng pera. Subukan mong manakit, wala na akong takot ngayon. Kung mamatay ako, kasama ko ang mga magulang ninyo. Tama. Ang buhay nila ay nasa kamay natin ngayon. Kung hindi tayo magbibigay ng pera, mamamatay kayong lahat, tama. Ang problema sa produkto ay problema ng kumpanya. Puntahan ninyo ang kumpanya, anong kinalaman namin diyan? Maghihintay tayo, tingnan natin kung sino ang mauuna. Mga hayop ba kayo?
Halika. Saksakin mo ako. Totoo bang may lakas ka ng loob na gumawa ng krimen? May asawa't anak ka, paano sila kung makulong ka? Kanina ang yabang mo, ngayon. Akala ka o bea matapang ka. Halika, saktan mo ako, subukan mo. Saktan mo ako, hindi lang walang pera na makukuha mo, kundi isasakdal pa kita. Sasabihin ko sa inyo, abogado ako kapag nagkaso. Pwedeng patagalin ang bayad hanggang sa mawalan kayo ng lahat. Paano nangyari ito? Kung hindi makakuha ng pera, mawawala na si nanay. Baka pwede nating makiusap sa kanila, hindi na pwedeng patagalin. Gusto mo ng pera, lumuhod ka at makiusap sa akin. Sobra ka na. Kung hindi ka luluhod, hintayin ninyong mamatay ang mga magulang ninyo. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Kung luluhod ako, bibigyan mo ako ng pera. Oo, Mga hayop, huwag kang luluhod, wala silang pera. Suno anuan, walang problema. huwag kang makialam. Niloloko Montag kami. Saya Olin, Ate Wang. Hindi ninyo matatanggi ang mga ebidensyang ito. Ngayon, ibigay ninyo ang pera, iligtas muna ang tao. Pwede pa tayong mag-usap ng maayos. Kung hindi, makukulong kayo habang buhay. Anong tako? Si Shaolin ay malapit kay Boss Shen. Hindi tayo pababayaan ni Boss Shen. Ikaw ang magdudusa para sa amin. Sinusuportahan ka ni Boss Shen, sige. Tatawagan ko siya ngayon, tingnan natin kung paano kanya susuportahan. Xiaolin, tawagan Montag rin si Boss Shen. Bilisan Montag, ako. Shaolin, hindi mo ba kilala si Boss Shen? Kilala ko siya, pero maliit lang ito. Hindi na kailangang gambalain siya. Ano ang gagawin natin ngayon? Papatuloy lang ang papaliban. Hindi ako nabis ng mabilis. Basta't matagal ang pagpapaliban, sila ang talo. Talagang mga tanga. Habang naghihintay kayo sa proseso, nakakulong din kayo. Sa mga nakaraang taon, nasayang lang ang pinag-aralan. Dali, ilabas ang pera. Huling hirit ko na ito. Kunin natin at sirain. Protektahan ang ebidensya. Visit. Ay, lock ang pinto. Walang dapat makalabas. Boss Shen, kayo pala mismo ang dumating. Shaolin, dumating na si Boss Shen. At dinala pa ang top lawyer para magwaranti sa atin. Maliligtas na tayo. Boss Shen, Siya ang pinakamataas sa Shen Group. Ako. Kuya. Tiyaga lang. Boss Shen, huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin ang top seller para maayos ito. Hindi namin pahihirapan ang kumpanya. Mga probinsyano, maghintay kayo ng kapahamakan. Mgazalo. Sana'y mamatay kayo sa kidlat. Nasaan ang hustisya? MGA Hayab. Lalaban ako. Ano ang nangyari, Boss Shen? Anong ibig sabihin nito? hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi dito para kay Saya Olin si Boss Shen. Pa mabuhay ang Shen Group. Kayo ang dapat solusyonan. Mga tanga. Tingnan nyo ang ginawa nyo. Xiaolin, ano ang nangyari? Ang tanga mo talaga. Hindi mo pa ba nakikita, Sia Olin? Hindi siya tunay na tiwala ni Boss Shen. Ano? Anong kinalaman ko? Pinakita ko sa iyo ang kontrata. Pumirma ka at sinabing okay, kaya ko ipinagbili. Kaya ikaw ang tunay na salarin. Xiaolin, ikaw. Anong ginagawa mo? Umuwi ka. Trader ka. Boss Shen, hintay muna ang usapin sa kanila. Unahin natin ang buhay. Mga Ginoo, ito si Ati. Lee, sasama siya sa inyo sa ospital. Sasagutin ng Shen Group ang lahat ng gastos. Kapag nailigtas na ang pasyente, bibigyan kayo ng Shen Group ng paliwanag. Mabuti. May pag-asa na. Shen, buti naman at may konsensya ka pa. Mga Ginoo, tara na. Sunuan-nuan. Mabuti kang tao. Salamat. Tatakbo sila. Sino Posi Xiaolin? Siya. Yuxiangnan, Putang ina Montag.
Ikaw ay sangkot sa panganib sa publiko. Sumama ka sa amin. Kasama pulis, maliit lang akong empleyado. Sumusunod lang sa utos ng nasa itaas. Sila ang nakikinabang, wala akong nakuha kahit piso. Itinulak nila ako para ako ang magdusa. Wala akong pera, inosente ako. Ang pinakamalaking benepisyaryo ay siya at si Boshen. Isa ay executive ng kumpanya, isa ay kabit niya. Lahat ng ito ay gawa ni Shaolin. Wala kaming kinalaman dito. Wala kaming kinalaman. Xiaolin, malapit ka ng mamatay. Hindi ka pa ba sumusuko? Walang nagsabi sa iyo? Ako ba ay madaling pagbintangan? Sige. Ang iba ay naiimbestigahan na namin. Mga benepisyaryo lang, nakakulong na at naghihintay ng paglilitis. Ayong dalawa na lang ang may problema. Si Sunuan ang nagturo sa akin. Siya ang nagdala sa akin. Palagi niya akong inaapi. Pinagtatrabaho niya ako, pinilit pa niyang ibind ang card ko. Kinukuha ang sahod ko, binibigyan lang ako kung kailan niya gusto. Ang order na ito ay matagal na niyang pinoproblema. Ibinato niya sa akin, sinabi kong huwag gawin. Sabi niya kung hindi ko gagawin, hindi niya ako bibigyan ng pera pangkain. Pabayaan niyang mamatay ang nanay kong may sakit. Wala akong magawa kaya ginawa ko. Ito ang record ng gastos niya. Tiningnan na namin. Tunay na puro pumasok na pera at simpleng gastos lang. Halos totoo ang sinabi niya. Sunuan, may sasabihin ka ba? Kasama pulis. Tingnan mo ang suot at gamit ni Xiaolin. Mukha ba siyang gumagastos ng 20 o 30? Kung sinasabi niyang inaapi ko siya, saan galing ang mamahaling bag na hawak niya? Saan galing ang pera mo? Kasama pulis. Nanalo ako ng loterya ng ilang daang libo. Ginamit ko ang pera doon. Ilang daang libo sa loterya, saang tindahan galing ang ganun kalaki? Bakit wala sa record? Wala ring record ng mga damit at bag mo. Naka. Kasama pulis. May record pa siya ng pagnanakaw. Hindi ba sabi ni Yuxianan? Nawala Montag yung confession letter? Paano kung mawawala yung ebidensya na makakapagpasok sa'yo? Yung isa ay bank statement ko. Yung malalaking gastos. Sakto sa mga luxury items ni Xiaolin. Talagan ga. Perang pinaghirapan kong tipirin. Para lang sa bahay. Yung mga gastos niya sa akin galing. Xiaolin, magnanakaw ka ba? Hindi, oo. Gusto mong sabihin binigay ng boyfriend mo? Oo, Siang. Si Yuxiangnan boyfriend Montag? Oo. Sundin en yaw, dalhin nyo si Yuxiangnan dito. Hindi ako pwedeng i-check bank statement ko. Lahat ng sahod ko napupunta sa pagkain. Saan ako kukuha ng pambili ng ganyan? Siya, sabi niya top sales siya, kaya niya pinagkakitaan. Yuxiangnan, gago ka. Gusto mong takasan, walang kwenta. Kasama pulis, isusumbong ko. Siya nag-link ng card ni Sunuan sa akin. Para magwaldas ako ng pera niya. Bago pa ito, ninakawan niya na ng hundreds of thousands. Akala ko si Xiaolin Mastermind. Ikaw pala. Anong ako? Wala akong ginawa. Nagkamali lang ako tulad ng ibang lalaki. Pero pag nanakaw sa girlfriend, hindi ko kaya. Akala mo dahil sa hacker, hindi ko malalaman? Anong hacker? Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Ito si Attorney Lee. Nalaman kay Boss Peng na umutang ka ng 1-0. Kumuha ng hacker para i-clone card ko. Ikaw at si Xiaolin, pareho kayong nakinabang sa pera ko. Yuxiangnan, gago ka. Kasama pulis, inalok niya ako ng linked card. Kaya ako pumayag sa kanya. Manloloko ka habang buhay kang makukulong. Ang dami kong ginastos para sa'yo, wala man lang ito. Ano naman kung madaming utang? Walang utang na loob. Kasama pulis, hulihin niyo siya. Aminado ako gumawa. Makukulong lang ako ng ilang taon, paglabas ko gala pa rin. Ikaw talaga, Sunuan. Hindi na mababawi ang pera mo. Bulag talaga ako nang nagkagusto sa'yo. Yuxiangnan, ayusin mo ang pag-amin mo. Estudyante ako ng batas, kahit gaano pa kasama ang pag-amin mo.
Sa maliliit na pagnanakaw na to, hindi mo madadagdagan ang sentensya ko. Paano kung sasabihin kong ituturing kitang may plano? At technical na paraan ng financial crime, dagdag mo pa ang pagsabuatan mo kay Xiaolin. Sa paninira sa Shen Corp, pagsasabihan kitang mabulok sa kulungan. Pasensya na, Guro. Pasensya na, patawarin mo ako. Boss Shen. Nadala lang ako ng tukso, hindi ako masamang tao. Boss Shen. Guro. Maestro. Mali ako, nadala lang ako sa tukso niya. Talagang nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin. Dahil ni-report ka uzi yuksiangnan. Pwede ba? Hindi, Achoy. Lee, ikaw na bahala kay Xiaolin. Opo. Sisiguraduhin kong isasampa ang pinakamabigat na kaso. Kasama pulis. Wala na akong kinalaman dito, di ba? Pwede na ba akong umalis? Pwede ka nang umalis. Salamat. Nuan-nuan, mahal kita. Tulungan mo ako, nuan-nuan. Nuan-nuan, nuan-nuan. Nuan-nuan, nuan-nuan. Tayo na, alis na. Ang hirap ng mga taon para patatagin ang posisyon ko. Salamat sa'yo. Boss Shen, ipinangako ko sa'yo. Tutuparin ko kahit gaano kahirap ang kalagayan. Linisin ko rin ang mga buwaya sa Department Sham. Nahuli na rin ang tumakas na Boss Liu. Sa 10 taong kasunduan, tutuparin ko ang pagbibigay sa'yo ng Sales Department. CJ, Naniniwala akong pagtutulungan natin ay makakabuo ng bagong imperyo sa negosyo. CJ. Ang 300 milyong proyekto ni Boss Peng. Kapag ako na ang nakaupo, bibigyan kita ng malaking regalo, Boss Shen. Ah, kaya pala ayaw magsing ng kontrata. Dito pala ang hihintayin mo, ay naku. Ang bilis sumagot ni MS Sua. Masasaktan si Boss Peng. Okay lang kay Boss Peng. Ako na ang bahala. Ziga. Tara. Bumili ng bahay. Maligayang paglipat sa bagong bahay, MS Su. Salamat. May sarili na akong bahay, haha.